So yun sir, hindi naman niya akalain na siya isuagin nung kalabaw niya. Nagihila ko ng kahoy. Yung kalabaw hinila ko din, pababa. Ayun, sinabi niya ako sir. Dahil sa hindi inaasang pangyayari na sumira sa matikas na pangatawan ni tatay, na siya namang naging sanhi ng kanyang pagkaparalisado. Ganyan po kalaki yun nun sir, ganyan kaluwang. Tinanggalan ng laman. Hirap na hirap kami nun sir, lalo na ngayon. Halos nabulok ang kanyang likod at nabutas ang hita. Yan ang sinapit ni tatay sa kanyang kalabaw na sumira sa kanyang pangarap. Sorry sir, Okay lang po. Magandang hapon muli sa lahat ng mga manood natin, lalo na sa mga Ilocano at Ilocana dyan ngayon. Nandito po kami ngayon sa norte pa din, at by tomorrow siguro ay babiyahin na kami pabalik ng Bicol. Pero bago kami umalis ngayong araw ay meron po tayong kailangan puntahan na inilalapit din sa atin. Ngayon ay makita nyo, tinan nyo yung spot, napakaganda po ng location, ano? At magbabiyahe daw kami ngayon ng halos nasa 1 oras, at talagang nire-ready lang din namin kasi medyo mahirap daw yung kalsada kasi karamihan talaga dito ay rough road pa. Pero ayun, wala tayong choice kasi ito talaga yung daan nila dito. So maswerte pa rin tayo kasi kasya ang 4 wheels sa ating pupuntahan. Nandito pa kami sa location kung saan may tinutulungan din si Commander. At ngayong araw pagkakasahin natin itong pagkakataon para mabisita din natin si Tatay Alejandro, at salamat din sa mga nanonood sa kanya maging sa Facebook at sa ating YouTube channel. Ngayon samahan nyo kami na puntahan itong bago nating tutulungan. Tara po. Matapos po ang halos 1 oras na biyahe namin na talagang sobrang hirap ng kalsada na dinaanan namin, nandito na po kami ngayon sa location kung nasan po yung inilalapit sa atin, at hayaan na po natin na sila magkwento ng kanilang buhay at nang malaman natin ang istorya. Ngayon tara po, samahan niyo po kami. Ano po pala muna ang pangalan po ninyo, nanay? Ako po Edeline Balisi sir. Ilang taon na po kayo? Kwan sir, 49 sir. 49 years old na po kayo? Bali, taga dito po talaga kayo sa San Mariano? Oo sir. Ang inyo pong mister taga dito din? Bali, ilan po ang naging anak ninyo ni Kuya? 6 sir. Ano po ang pangalan ni Kuya pala? Gilbert Balisi rin sir. Gilbert Balsi. Balsi ba? Tama ba? Balisi sir. Balisi. Okay. Balisi. Mga kababayan, ito po si Nanay Edeline ay ang kanya pong asawa ay naparalisado dahil po sa isang pangyayari na hindi inaasahan. Ito po ayon lang sa kwento sa amin, pero kaya nga tayo nandito para si Nanay Edeline po yung mismong magkwento sa atin kung ano yung nangyari kay Kuya. Mamaya may papakita kami sa inyo, medyo maselan, sensitibo, pero papakita namin sa inyo para malaman nyo rin. Okay, Nanay Edeline, bago pa lahat, gaano katagal na po kayo nagsasama ni tatay? Ay, 9 na yung kasal natin noon, naalala mo tayo? 1996. So, meron na po ngayon nanay naghihiwalay dahil sa limot ang ano? Oo sir. 1996 sir, yung yung kwan namin 1996. na nagkasal sir. Oo, kinasal. Bali, ilan na nga po ulit ang naging supling ninyo? 6 sir. Bali, 6. Lahat po ba itong 6 na anak ninyo ay nag-aaral? Hindi na sir, hindi na nakatapos kasi sa financial sir wala. Nagka-problema sa pinansyahal. Sa panahon po ba ngayon, tandaan nyo pa kung ilang taon ang inyong panganay na anak? Oo sir. Ilang taon na po? 25 sir. Bata pa rin pala, no? Ang inyo pong anak ay ano, mga babae lahat o lalaki lahat? Ano po? Hindi sir, 2 babae, 2 lalaki, 4 na babae. Ay, sayang po, hindi nakakapag-aral itong mga babae din. Mayroon din akong isang magtuturpos na ngayon sir, awan ng Diyos, tuturpos na college. Ano po yung turpos, nanay? Magtatapos po. Ng kolehiyo? Oo sir. Ay, pero isa lang yon. Oo sir, siya lang yung nag-aaral. Pinatigil nila lahat para lang siya ay makapag-atapos. Oo sir, yun na lang sir yung pinag-aaral namin. Ano po ito, bunso? Hindi sir, sumunod sa panganay sir. Sumunod sa panganay. Sa awa po ng Diyos, ano po ang kinukuha niyang kurso po? Agri po. Agri.
Agri ba kayo doon? Ay, agriculture. Agriculture, Hindi, sir. biro lang, Nay. Oo, agriculture. About yun sa pagtatanim, tama ba ako, Nay? Oo, sir. Okay. So, Nanay Edeline, matatanungin ko na po sa inyo, ano po nangyari kay tatay? Pwede niyo po bang ikwento sa amin kung ayos lang? Okay, sir. Pwede naman. Sige po, Nay, ano po yung nangyari sa kanya? Nung taong sir, 2023, na siya sir, naghihila ng kahoy. Ngayon sir, hindi naman niya akalain na siya isuagin ng kalabaw niya. Ay, sinuog ng kalabaw? Oo sir, nasuag po siya ng kalabaw. Ito pa yung nasuag sir, oh. Alam nating lahat na ang kalabaw ay napakalaki ng pakinabang dahil ito ang ginagamit ng mga magsasaka, lalong-lalo na sa bukid. Asa na ba yun? Hindi nakikita. Ito po, sa hita. Diyan. Okay. Yung oo. dyan, sir, yung ano na yan, oh, natahi. Butas po yan, Nanay? Oo, sir, na ng sog ng kalabaw, ganyan kalalim, sir. Dun sa, niya, sa sungay. Ay, ganun. Ay, ito pong nasa likodan niya. Ipapakita ko po sa inyo at pasintabi na lang po sa mga kumakain. Kung meron man, pero medyo i-blurred ko na lang ito. Oo, sir. Nanay, ito, pakita mo rin. Yan po. Ayan, oh, grabe. Ganyan po kalaki yan nun, sir. Ganyan kaluwang. Tinanggalan ng laman. Ayan. Provider, sir. Oo, dun sa provider dyan, inopera po yan, sir. Bakit naman po, Nanay, di ba dun po siya sinuog sa kanyang hita? Sir. Bakit po siya nagkasugat ng ganyang kalaki sa kanyang balakang? Mula nun, sir, dinala namin siya sa CBMC. Ngayon, yung 2 days yata, sir, na nakahiga lang siya kasi na-spinal daw, sabi ng doktor. Hindi pwedeng galawin siya. Doon po, sir, nagkaroon ng ganyan sugat. Ibig sabihin, sa katagalan lang ito na siya nakahiga. Nalapnos yung ganto niya. Ay, naku. Grabe. Pero ang pinakang damage niya pala sa pagkasuog ng karabaw, yung nandito niya. Oo, sir, yung naswag. Kaso nga lang, na-damage yung spinal cord niya, kaya kinakailangan niyang mahiga na hindi pwedeng galawin. Oo, sir, ganun. Ganun ang sabi ng doktor. Okay, Nanay, bakit po nung nangyaring ganyan, hindi nila nagawa ng ibang paraan para maghilom yung sugat? Ano po bang Basta nung nakita nila dun, nung nandun kami, sir, sa hospital, binigyan lang ako ng gamot na pampalaman. Yun ang ina-apply ko dyan para tumubo daw yung laman, sir. Kaya ngayon, ganyan na yung nangyari. Nagtubo na yung laman. Ibig sabihin, mas okay na ito kumpara noon. Oo, sir. Mas grabe nun, sir. Mabaho pa yan noon, sir. Kaya tinanggalan ng laman. Ay, ganun? Oo. Grabe. Baho Nabulok yan. na Oo, sir. Noon, mabulok. Hindi mo malapitan. Napakabaho. Ibig sabihin ngayon, maayos na ito kumpara Oo, noon. sir. Awan ng Diyos, okay naman na ngayon, Pero sir. na-check up po ba si tatay? Wala na, sir. Mula nung naiuwi ko na dito, hindi na siya na-check up. Pero nung pa lang siya, sir, yung hindi makaihi, yung na-catheter siya, o yun, dinadala ko, sir, sa hospital. Hospital diyan sa San Mariano. Okay. Pero nung okay na yung pag-iihi niya, sir, hindi tinanggal na yung catheter niya, hindi ko na siya na check up. Pero Nanay Edeline, si tatay yung nagpo-provide sa inyo ng financial nyo noon. Nung panahon na siya nagtatrabaho. Paano po, ano pong epekto sa inyo nung si tatay hindi na nakakapagtrabaho? Malaki, sir. Talaga. Mahirap. Talaga mahirap. Hirap na hirap kami nun, sir. Lalo na ngayon. Hindi na siya nakakatrabaho. Sorry, sir. Okay lang po, Nay. Okay lang po. Pero Nay, sa ngayon ba, sino nagpo-provide ng pagkain ninyo? Yung mga anak ko, sir, na dalawang lalaki, sila na lang po yung nakikihornal po para may pangkain lang kami, ganun. Grabe. Ano yung sakripisyo na hirap na dinadanas niyo po na kayo ang nag-aalaga ngayon kay tatay? Mahirap po, Sobrang sir. hirap talaga. Oo, sir. 1 taon na at kalahati siya na ganito. Ano nga magawa namin, sir? Mahirap lang kami.
Kaya tiis ko na lang na inaalagaan siya. Baka sakali sir, maawa din ng Diyos na makarecover na siya, makalakad na, makaramdam na yung kanyang mga binti. Ayun na lang sir, iniintay lang namin yung sabi ng doktor kasi sir, spinal yan. Ang sabi sa amin, matagal daw sir bago makarecover. Taon daw ang aabutin. Bibilangin. Oo, Pero at sir. least may binigay sa inyo yung doktor na may chance pa siyang makarecover. Oo sir, yun naman Ayun ang yung sabi. pinangahawakan ninyo. Yun naman ang sabi, oo sir, yun naman ang sabi nila. Paano yun nanay kung lahat talaga nanay ng gawain para kay tatay sa ngayon, kayo ang gumagawa nun? Oo sir, ganito lang. Kagaya pero ng pagpapaligo. Oo sir, parang bata. Parang bata. Pag tumai, ayun, nilinisan ko, nililiguan. Hirap naman sir kung pabayaan ko siya. Opo nay, lalo na may sinumpang kayo sa Diyos, di ba? Oo Yung sir. magkasama kayo sa hirap at ginawa, no? Grabe ang dinanas ni tatay. Yung panahon na si tatay nakakapagtrabaho, sigurado napakasipag din ni tatay, no? Kaya nga sir, siya nasaswag ng kalabaw dahil nakikihila ng ngayon, kahoy. Kahoy. Para lang meron kami pambili ng mga kailangan namin, ganun. Tapos, ayun, doon naman na siya, sir, naswag. Hirap talaga, sir. Ganito lang kami, sir. Awa ng ano naman, ayun. Pag hindi yung mga anak ko, wala kaming pambili ng pagkain. Nanay, sa gantong sitwasyon na kayo po ay hindi na nakakapagtrabaho si tatay, nakakaranas po ba kayo minsan na talagang halos wala kayong may pambili ng pagkain, wala kayong makain? Oo naman, sir. Dumadanas kayo ng ganun? Oo. Ano na lang po yung ginagawa ninyong kapag ganun? Pero pagka, sir, nangungutang ako, kung may magpapautang pa sa amin, yun naman yung binibili ko ng wala sa amin. Paano kung wala? Meron naman din siguro, sir, naawa sa Kahit paano naman, naiintindihan nila yung kalagayan ninyo. Sir. Grabe. Pero kayo na, nawawala na ba kayo ng pag-asa na magiging maayos pa si tatay? Hindi, sir. Yun ang Kakayanin ko, sir, kahit gano'ng hirap ng buhay namin, sir. May awa rin din ang Diyos na, yung sabi ko nga kanina na baka sakali magalingan din siya kahit balang araw, sir, mag-o-okay na rin siya. Opo, Nay. Huwag niyo lang sukuan si tatay, ano? Oo, sir, hindi. Tagal na yan, sir. Kung iba lang, siguro iniwan na siya. Baka sinukuan na, no, Oo, Nay? sir. Yun nga. Pero ako hindi ko kaya, sir. Kahit pa paano siguro ang hirap namin, hindi ko magagawa sa kanyang iwan ko siya. Dadat na namin dito si nanay kanina pagdating namin dito na inaasikaso niya si tatay. At kita naman namin na kumbaga yung pag-aasikaso nga niya kay tatay, yung binibigay niya ngayon na oras para halagaan si tatay ay talagang halos ito na lang yung ginagawa niya sa di ko lang alam kung sa buong maghapon ito na lang talaga yung ginagawa niya pagbabantay. Kung hindi na niya magawang magtrabaho noon ba, Nay? Nagtatrabaho kayo noon? Oo, sir. O yun na yung mga nawala sa inyo, no? Na yung kagaya ng nagtatrabaho sa tatay, nagtatrabaho ka, yun na yung nawala sa inyo, no? Malaking bagay nga, sir. Napakalaking bagay yung nawala sa inyo, no? Kasi yun yung nagbibigay ng financial sa inyo, sa lahat ng anak nyo, sa inyo. So, laki nang nawala talaga sa inyo. Pero, yun nga, huwag lang tayo mawala ng pag-asa na gagaling si tatay, no? Kahit hindi na si tatay makabalik sa pagtatrabaho, at least kayo, kung kaya niyo pa ng katawan ninyo, makatrabaho kayo, no? Kahit hindi na si tatay, no? Okay. Oo, Si sir. tatay po ba nakakapagsalita naman siya? Oo naman, sir. Okay naman. Okay, kausapin ko nga nanay si tatay saglit, Oo, ha? sir. Okay lang po. Sige, tatanungin natin si tatay. O, dito na lang ako. Kausapin ko na. Okay na po dyan. Tay, kamusta ka, tay? Sir, mabuti naman, sir. Ano na nga po ulit ang pangalan niyo, tay? Gilbert, sir. Si tatay Gilbert. Grabe, tay, ang nangyari sa inyo. Ano, dahil lang sa Paghahanap. hindi inaasahan na pangyari na yun. Kaya, sir, Pwede mo ba sa akin ikwento, tay, kahit maiksi lang? Ano ba yung nangyari sa inyo nun na pagsuwag ng karabaw? Ano ba nangyari sa karabaw nun? sir, nag-iila ko ng kahoy. Ngayon. Yung kalabaw, hinila ko din, pababa. Ayun, sinag niya ako, sir. Ay, ganun. Opo. Ano po ba, tatay, yung possible na dahilan bakit tag-wild ng ganun ang kalabaw? Ano ba nangyari? Ano bang ano?
Kuan kasi sir, may isang kalabaw din na kuan na lalaki sir. Yan siguro ang nagkunan niya. Ako ang sinog niya sir. Ay, ganun. Kumbaga, may mga sa pagkakaalam ko lang kasi may mga chance minsan na nagugulat, di ba, ang kalabaw? Oo sir. Yun yung minsan minsan nag-wild sila. Hindi naman ako nakasakay sir, inihila ko. Hinihila mo. Para nakatalikod ako sir. Nung makita niya yung isang karabaw, ikaw yung sinuwag niya. Oo sir. Ay, grabe. Paano yun, tay? Sino nag-uwi sa inyo dito? Yung pamangkin ko sir. Nakita kayo doon o kasama niyo talaga siya nung oras na yun? Hindi sir, nagiyaw ako nung kuan. Tumakbo siya dun sa kuan sir. Ano yun, tay? Talagang tumusok sa hitan ninyo yung usungay ng karabaw? Opo. Grabe. Buti tay, kahit pa kumbaga, hindi naman kayo yung parang kagaya ng iba sa mga nakapanood ko na talagang natutungtungan ng karabaw, yung hindi tinitigilan ng yun isang beses lang kayo sinuag. Opo sir. Pero yun yung naging dahilan ng pagka-paralisado ni tatay, lalo na po yun ay ang pinakadelikado sa isa sa mga katawan natin, yung sa may bandang balakang. Ayan po, isa sa pinakadelikado. Once natamaan po ikaw o magkaroon ka ng fracture sa bandang balakang, ayun na yung magiging reason ng pagkaparalisado mo. Pero lalo na spinal cord, na damage yung spinal cord niya. Pero sa tatay, sana dumating yung time, kagaya na sinabi ng doktor, maka-recover kayo, Basta ikaw tayo, huwag ka din mawala ng pag-asa, ha? Oo sir. Kasi pag nawalan ka po ng pag-asa, mawawala na rin si nanay ng pag-asa. Ha? Oo sir. Pray lang, napaka-powerful po ng prayer, Kaya lagi tayong magdasal, ha? Oo sir. Huwag mo ipakita kay nanay na pinanghihinaan ka, ha? Kasi pag pinakita mo, panghihinaan na din po yung si nanay ng loob. Opo sir. Okay. Sana pag-pray natin si tatay para po malaking bagay po yung pinagpipray yung isang tao. Kanina pa tayo nag-uusap pero marahil di niyo pa kami kilala, Okay. O, hindi pa sir. Ako po si President Marcos. Hindi, Marcos po ako, si Marcos, Marcos, sir. Yan yung mga kasamahan ko po na yan, katim ko po sila, At kami po ay talaga sa Bicol kami. Pero yun nga, since taga dito po si Commander, ay sinasamantala namin yung pagkakataon. Mabuti na nga lang po si Tatay Billy, yung kanilang ama, alam po yung sitwasyon halos ng mga tao dito, kagaya nyo po. Kaya siya po yung sumasama sa amin para malaman namin yung sitwasyon ng mga kagaya nyo dito, Kaya yung salamat din sa kanya kasi kasi isa kayo sa kumbaga talagang pinagpupursigihan niya na mapuntahan namin, Sir, thank you rin, sir. Opo, wag niyo na po akong tawagin sir, nanay. Marcos na lang. Marcos. Nanay Edeline nga po, Nanay Edeline, may isa pa po ako sa inyong gustong itanong, Ito pong anak ninyo, gusto niyo ba makapag-aral sila lahat o ano po? Oo, Kung sir. hanggat maaari. Bakit, sir? Gusto ko, sir, kung gusto pa nilang mag-aral. Pero, ang problema, sir, pag wala yung una kong panganay kong lalaki, sir, wala na akong katuwang sa kanya. Kasi siya yung Kasi siya nagbubuhat. lang, oo, sir. Siya yung may kakayahan lang o may lakas na magbuhat kay tatay. Oo, sir. Siya lang. Pag wala na siya, sir, paano na ako? Hindi ko naman siya kayang ibuhat, ilabas, ganun. Kaya hindi rin pwedeng umalis yung isang anak ko, sir. Yung panganay. Panganay ba? Sumunod sa pangatlo, sir. Yung nakahiga dun, sir. Okay. Yun, Ang panganay mo lalaki. hindi, sir. Babae. Babae, sir. Yung sumunod, Babae pa rin, sir. Oo. Tapos ito na. Oo, sir. Okay. So, ibig sabihin, nanay, kung magkakaroon lang ng pagkakataon na makapag-aral ang mga anak mo, maliban lang po dun sa isang anak nyo na siya yung umaalalay sa inyo dito, gusto nyo talaga makapagtapos sila ng pag-aaral. Oo, sir. Bakit hindi? Yung kwan, sir, may nag-aaral akong kwan, dalawa. Mag-grade 8 na yung isa, tapos mag-grade 5 na yung isa. Yung dalawang sumunod kong kwan, anak, yung
Pero tigil yun sila, tigil. Hindi sir, tuloy pa rin yung dalawa. Yung dalawa tuloy Ay, pa rin bali naman. tatlo sir, pero yung college mag-graduate na ngayong Graduate na. 29 ng July daw sir. Yun daw ang graduation Ito nila. po ba nanay sa kolehiyo ninyo, sa nagkukolehiyo ninyo na anak, saan nyo po kinukuha yung pang tuition, pang daily allowance? Ay, yung anak kong panganay sir, namasukan siya sa Batangas sir. Siya yung Sa mga factory? Oo sir, sumusuporta sa kanya. Ay, ganun. Oo sir. Alam ko po ang kinikita sa Batangas, provincial rate din po doon. Buti sumasapat naman po. Okay naman sir, kasi yung pinapadala niya na pera nung kapatid niya, mga 3K ganun sir. Pinagkakasya niya naman Pinagkakasya sir. niya. Pero ang inyong anak, hindi po siya ibig sabihin ko, hindi siya nagpa-part-time job. Talagang tutok lang sa Oo pag-aaral. sir, oo. Talagang tutok siya sir. Alam niya na ganito nangyari sa magulang niya sir. Okay. Hindi naman siya tulad ng iba sir na mga bata. Tutok siya sir. Tutok sa pag-aaral. Oo, sir. Okay. Nanay, hindi ko alam kung madalas ba kayo nag-uusap naman kayo ni tatay na kayong dalawa lagi dito magkasama? Minsan ba nag-open forum naman kayong dalawa bilang mag-asawa? Oo sir. Kung ano yung mga plano nyo pa sa anak ninyo, nag-uusap naman kayo? Sige po nanay, ngayon gusto ko po sana marinig sa inyo ano po yung gusto nyo sabihin kay tatay, kung ano yung gusto nyo sabihin sa kanya para mas lumakas yung loob niya, na tatagan niya yung loob niya o pag-iisip para sa pag-recover niya. Ano pong gusto nyo isabihin kay tatay? Tay, palakasin mo ako yung loob mo at magpakatatag ka kahit papano makakaraos din tayo sa hirap at ginhawa. Kayo po nanay Edeline, gaano nyo po kamahal si tatay? Mahal na mahal sir. Siyempre, yun nga po yung namin noon nang kinasal kami. Sa hirap at ginawa magsasama, magtutulungan, ganun sir. Si tatay gusto kong tanungin, tay, o dyan na lang, gaano mo kamahal si nanay? Mahal na mahal ko siya, sir. Okay, tatay, ganito lang ha. Sana kapag dumating yung time na makarecover kayo, mas mahalin nyo si nanay, Kasi kita nyo naman, hindi niya kayo iniiwan sa ganitong sitwasyon, di ba? Oo, sir. Okay. Sige, tay. Ngayon, nanay Edeline, may bibili sana kami ng halo-halo. Hindi na kami bibili. Bibigay ko na lang sa inyo. Ha? Kayo na lang magbiling halo-halo. May konting cash po ako dito. Sa inyo na lang po ito. Nanay. Ano nyo po? Kamay nyo. Sa inyo na lang po yan, ha? Sana po sa konting halaga na yung nadala namin, kahit pa paano sana makatulong sa pambili-bili nyo ng pagkain, pandagdag ba sa sa pangkonsumo, ha? Oo. Okay, nanay. Thank Sana you, sir. wala po naman. Sana nanay maraming pang blessing ang dumating sa inyo. Pero nanay, bago tayo matapos, gusto ko sana samantalahin nyo yung pagkakataon. Baka po may gusto kayong sabihin sa mga kababayan nating nasa abroad o panawagan, pwede nyo po silang kausapin sa camera natin. Okay na Sige na, wala pong problema. Ayos lang po yun. Sana po, kung sino naman po yung naawa sa amin, sa kalagayan ng mister ko. Sana po, tulungan nyo naman po kami. Gusto ko na rin po siyang gumaling. Kasi po, hindi pa siya nakakalakad hanggang ngayon. Yun lang po. Maraming salamat. Okay. So, yun lang yung kahilingan ni Nanay Edeline, yung makarecover na ulit si tatay. Pero sa nakikita ko kay tatay, sa nabanggit nyo kanina, hindi pa siya na-check up ulit, Oo, sir, hindi pa. Okay. Tagal na nga, sir, Paano po ba kapag ipapacheck up si tatay, paano? Kako naman, sir, pag napacheck up siya sa doktor, ganun din naman din yung sasabihin sa kanya, sir. Din doon na naman kami magtitira sa hospital, wala na nga lang kaming pera. Ayun, sir, di magtiis na lang siya dito sa bahay kasi pag nasa hospital kami, hindi ko siya mapaliguan, wala akong kasamang mag-alaga sa kanya, sir. Lalo na yung pagbubuhat, wala naman silang pakialam doon, sir, sa hospital. Kayo't kayo pa rin ang kikilos. Kawawa talaga ako doon, sir, sa hospital.
Buti awa ng Diyos na kayanan ko laban na nag-iisa doon. Pero ano po ba, tatanungin ko po ulit kayo, Nay, ano po ba yung gusto nyo, ma-check up ulit si tatay o dito na lang si tatay magantay ng recovery niya? Ewan ko, ano ba? Kasi kanyang kay. Nyati kayat mo. Ano po ba yung gusto ni tatay? Ma-check up ulit siya para malaman yung kondisyon na kung... Kasi baka na mamaya may i-reseta pala sa inyong vitamin si tatay sa buto para lumakas yung buto niya, di ba? Kaya importante din sana po ma-check up din siya. Spinal kasi sir, yung sabi ng doktor. Oh, dadalhin niyo po si... Sana siya na magaling para pati ito po sir. Oo. Wala na akong ilalagay na gamot. Ganyan na lang, nililinisan ko na lang siya lagi. Pero dapat po ba may gamot siya para dyan pa na ano? Sana sir, para magsanib na sana yung kanya yan. Magdikit, Oo. kumbaga. Okay. Kaya dapat malaman nyo kung ano yung dapat gawin para magdikit yung balat, ano? Oo, sana sir. Pero yun nga sir, hindi ko naman siya nadadala kasi ito nga hirap ng pera. Wala Pero kung sakaling dadalhin, papacheck upan po ba, may magdadala kay tatay? Sa ospital, meron po ba? hirap dito sir sa amin kasi pagka Okay. Sana mga kababayan, matulungan natin si tatay na mapacheck up hanggat nandito po kami. At pwede naman namin i-extend yung araw. Pwede kaming mag-extend ng araw pa para kay tatay para mapacheck up po sa pribadong hospital o kaya dun sa mga private na na specialist sa mga gantong kondisyon, di ba? Yung sa buto, especially sa buto para mabigyan siya ng pampalakas ng buto para makarecover na yung yung spine niya, no? Kasi itong sugat na ito may possibility naman niya na magsara, no? Oo, sir. Ang kailangan, ang pinakang isa sa din talaga yung spine ni tatay. Spine na, oo nga, sir. Maging maayos yung buto niya doon para maka-start na siyang mag-practice maglakad-lakad ulit, ano? Yung pa po ang isang stage dyan na kailangan yung tiyagaan din, yung pag okay na yung spine niya, yung paglalakad naman. Kasi marahil po yan sa tagal 1 taon at kalahati, limot na po yan ni tatay maglakad, ano? Ganun nga sir. Kaya yun yung panibagong pagtsatsagaan parang bata ba sir na tinuturuan siya na lakad kahit na sana basta magaling na galing na to walang sir. problema natsagaan, ano? Oo sir. Basta importante gumaling. Okay. Sa lahat po ng mga kababayan namin na mga Ilocano at Ilocana at sa mga nasa abroad, sa mga willing po magpaabot ng donasyon para kay Nanay Edeline, pwede nyo po kaming kontakin sa Marcos TV channel sa ating Facebook page. O pwede rin kayo mag-message kay Commander ni Marcos, o pwede rin kayo mag-message sa ating personal account na Marcos Gomez. Andyan, ilalagay ko na lang po yung mga link dyan po sa ating description para po pwede kayo mag-message, at ilalagay na rin natin dito yung ating GCash. Hindi ko po ito usually ginagawa, pero kapag depende po sa sitwasyon, kapag kagaya po nito nila tatay na kailangan ng tulong natin, pagtulong-tulungan natin, lalagay ko na yung GCash ko dyan para at mag-message na lang din po kayo. Okay, yun lang po nanay ang gusto niyo sabihin sa mga kababayan natin, wala nang iba. Basta't gusto niyo mapacheck up si tatay, ano? Okay. Sige po, sa ngayon po nay, nagpapasalamat kami sa binahagi niyong kwento ng buhay ninyo, sa nangyari kay tatay sa bukid. Yan nga, dahil sa pagsuwag ng karabaw, ganito yung nangyari, no? Okay. Salamat po nanay, ha? Laban lang sa buhay na yan, no? Oo sir. Kahit paano ang hirap, laban pa rin. Sa tagal ninyong pinagsikapan si tatay na alagaan 1 taon at kalahati, ngayon pa ba kayo susuko, di ba? Oo sir, kaya nga sir. Malapit na kayo sa point na gagaling na si tatay, di ba? Kaya hindi kailangan suko. Ilang taon na si tatay? 50 sir. O 50. O marami pang taon si tatay na ipapamalagi dito, no? Oo sir. Kaya kailangan makarecover. Kailangan naman siya na sir na gumaling na rin ng Diyos sana at may makatulong sa amin. Hindi ko lubos mag-salamat sa kanila kung sino man po yung makatulong sa amin. Okay, so yun lang namin kahilingan ni nanay, walang iba, para lang sa asawa niya na nanay. Oo sir. Okay, at kung may mga gusto rin na tumulong para sa pag-aaral ng kanyang mga anak para makapagtapos ng pag-aaral, pwede din po kayo mag-message sa amin. At kung sakali mang nasa Bicol na kami, may mga andito naman ang mga kamag-anak ni Commander na pwedeng bisita din siguro dito kay nanay. Nanay, kung sakali mang may papabot na tulong at nasa Bicol kami,
pwede naman po yung bigyan namin ng proof na lang para may pakita din sa inyo na naiabot yung tulong. No, nanay? Opo, sir. Salamat. Okay, sa ngayon po nanay ay pupunta muna kami ha. Oo, sir. Masaya kami na nakilala namin kayo ni tatay. Tatay, pakatatag ka tatay ha. Sa abala, sir. Wala po ano man ay. Ha? Okay, kunin ko na po ang microphone ay. At sa ngayon po mga kababayan ay muli nagpapasalamat muna kami sa mga sponsors na tumutulong sa atin sa mission natin. At ayun, abangan nyo din yung magiging vlog pa natin kay Tatay Alejandro. Pupunta kami dun bukas. Habang nandito pa kami sa norte ay samantalayin po natin. Kaya yun nga, sabi ko may mga gustong tumulong sa na-vlog natin dito ay mag-message na po kayo para hanggang dito kami madala namin yung blessing na gusto niyo ipaabot. Muli po, Marcos TV Channel, Commander ni Marcos, Rans TV, Billy TV. Di, joke lang, wala pang channel si tatay. Soon. Magbablog na si tatay, ibablog sila nanay. Okay. Tapos si Buboy, salamat din. Andun sa likod, ayan dyan sila. Yan, nakikinig lang. Okay, Nay, punta na muna kami ha. Okay, sige po, tay ha. Sige po tay. Sige po, ingat po kayo. Maraming salamat po. God bless po sa lahat.